Hello, hello, Gemini Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? Welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong comprehensive, hindi bitin, talaga namang detalyadong bonus reading for this July Goals Unlocked. So Gemini, this reading, pag-uusapan natin kung ano yung mga paraan, ways, solusyon para mas mabilis mong makuha ang iyong mga goals para sa buwan na ito. Pag-uusapan din natin kung ano yung mga humaharang, yung mga blockages para patungo tayo dire-diretso sa ating mga goals. And also, pag-uusapan din natin kung ano yung mga what you need to do, yung mga bagay na area you need to focus on, ano yung papasok sa buhay mo this month, and also yung mga fortunes mo and the near future pertaining to your goals, at kung ano yung mga kulang, ano yung mga missing, ano yung mga dapat mong pagtuunan ng pansin this time in order for you na matumbok mo na yung mga goals this month. Moving on, patungo sa rest of the year, no? So this is like parang tayong kumukuha ng susi para sa pintuan papasok sa ating mga goals this month. So, listen up, Gemini. Sit back, relax, and enjoy our reading for today. Tulad po nakagawian, this is a general reading, kaya kunin mo rin yung maka-resonate ka ha, and leave the rest. Tapos, gamitin mo lang yung intuition mo para talaga makuha mo yung iyong-iyo this time sa ating mga mensahe para sa ating reading. So, Gemini, meron ulit tayong isang tanong, isang sagot portion later. So, kung meron kang pang malakasang isang tanong, itanong sa akin yan later. Sa isip lamang, wag mo isusulat sa baba, sa isip lamang, and we will answer that intuitively at the end of our bonus reading. So Gemini, thank you again for all of your donations po ha, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Maraming salamat po sa inyong generosity and kindness po sa ating channel. Thank you po dahil kayo po yan po ang tanging paraan para po supportahan ninyo ako every time na meron po tayong free reading for Geminis dito po sa ating channel. So Gemini, thank you again for not skipping the ads. So Gemini, ano naghihintay sa inyo ngayong July para mabuksan na natin kung ano ang inyong mga goals this month? Inhale and exhale. At the core center of your reading, you have, wow, Ace of Pentacles. This is beautiful. In the area of what's blocking your goal this time, you have the Page of Wands. Ooh, interesting. In the area of what you need to do, you have the Judgment card. Yes. In the area of what you need to focus on, you have the Queen of Wands. Napakaganda. In the area of what's coming in sa buhay mo pertaining to your goals, you have the Strength card. Yes. In the area of your divine advice, you have the World card. Woo, napakaganda. In the area of your fortune, you have the Knight of Pentacles. Wow. In the area of your near future, patungo sa iyong mga goals, you have, wow, the Six of Pentacles. In the area of what's missing, ano daw yung kulang? Ano daw yung parang bagay na talagang kailangan mong makamit this time in order for you na makadugtong o makatulay patungo sa iyong mga goals? You have the Three of Swords. Wow, interesting. Sa pag-usapan natin yan later. Alam mo, umpisa pa lang, Gemini, this is a very beautiful reading. Napakaganda. Walang pangit, walang masama, this is really empowering for you ha. So bago natin basahin in full detail mode ang iyong mga cards, alamin muna natin kung ano ang lingering energy in your background. You have, wow, Queen of Cups. Okay, this time around, Gemini, listen to your heart. What makes your heart happy? Kung ano yung bagay na para sa'yo. Sabi ng spirits mo, huwag ka daw makontento sa kakarampot. Huwag mo daw hayaan na maging limitado ang mundo mo dahil takot kang humakbang o dahil parang feeling mo baka masaktan ako, baka mag-fail ako, baka hindi sa akin mapunta yun, baka masayang ang oras ko, baka nagkakamali lang ako, ganyan. So, huwag mo daw laging isipin yun. I'm seeing here na alam daw ng puso mo kung anong gusto mo at yun daw ang sundin mo. There are a lot of people around you saying things otherwise o parang pinapabigat yung mga goals mo o yung mga decision mo, no? Parang imbes na ito yung goal, ito yung pupuntahan ko, ito yung decision ko, bumibigat yung pag-decide because other people are giving you pressure or waiting for you to fail. Kaya lalong dumadagdag sa'yo yung pressure in attainment of your goal. Pero sabi ng spirits mo, your heart matters daw. No? Parang ito yung pagkakataon na you need to talk to people, you need someone to really rely on to, parang you need to nurture what you love. Nakita ko rito, Gemini, for the past year
o itong mga nakaraang buwan o baka dekada na rin na parang ang dami mo daw sinacrifice for other people, and then ikaw nakatingin ka sa puso mo, titingnan mo, paano naman ako? Paano naman yung akin? Paano naman yung para sa future ko, para sa future ng para sa future ng inaasam ko for myself, no? Now is the right time for you to really think about yourself, your happiness. What makes you happy, Gemini? Tinatanong kita this time, what makes you happy? If that goal makes you happy, if that goal completes you, if that goal, yung parang katuparan ng lahat ng gusto mo sa buhay, go push. Parang sabi ng spirit guides mo, you don't need to be afraid kung ano yung patutunguhan mo. Yung goal na yan, nilaan sa iyo ni God because yan ay para sa iyo. Yan ay destined for you to get. Kaya ngayon, nakikita ko rito, learn to put yourself first naman daw. Okay, nakita ko rin dito, have a heart-to-heart talk with someone na makakaunawa sa iyo, na magbibigay sa iyo ng garantiya, and also na parang lakas sa loob na parang oo nga no friend, dapat nga lakasan ko na loob ko, oo nga no, dapat nga to pa rin ko na kasi para sa akin naman to. So paano nagkaroon ka doon ng heart to heart talk with someone that you truly trust, pwedeng kaibigan, family member, best friend, or co-worker na talagang pinagkakatiwalaan mo, paano nagkaroon ka doon ng heart to heart talk, doon lalakas sa loob mo na oo nga no, gawin ko na tong goal ko because it's now or never, o kaya kailan ko pa gagawin, o kaya parang hanggang kailan ka lang titiis for something small and for something na less, no? Kailangan mo na abutin yung full potential mo daw. So napakaganda ng iyong background energy. This is a time for you to follow your heart, okay? Nakita ko rin dito na talagang ang kalaban mo ay itong Three of Swords mo. Puso din, puso. Sugatang puso laban sa pusong umaasa. Naku, Gemini, napakaganda. Kung ito man ay goal ay pag-ibig, o goal about a dream, or goal about a lifelong dream mo na gusto mo na makamit, sabi ng spirits mo, ang magiging laban sa iyo ay pusong sugatan mo in the past, mga heartaches, traumas, worry, at laban sa pusong umaasa. So, alin ba dyan ang dapat mong pairalin, di ba? So, napakagandang paunang mensahe sa iyo ng iyong spirit guides pertaining to your background energy. Napag-usapan natin, Gemini, ang iyong full spread. In the area of your good stuff, you have the Six of Pentacles, you have the Strength card, and you have the Knight of Pentacles. Nakita ko rito na malapit ka na daw maabot yung mga material wealth na hinahangad mo o kaperahan na hinahangad mo. Ang kailangan talaga this time, Gemini, is for you to keep on going on regardless kung gaano kahirap, regardless kung gaano kabusisi yung dapat mong gawin. Sabi daw, be gentle to yourself, be kind to yourself, Gemini, sa pag-abot ng mga bagay na gusto mo. Tapangan mo rin daw sarili mo, learn to move forward, huwag ka na mailang, nakapag-prepare ka na, enough preparation is okay, pero yung over-preparation yun ang masama kasi kaka-prepare mo, hindi ka na humahakbang. So make sure this time around, sabi ng spirit guides mo, your plan is working, and marireceive mo na daw yung mga bagay na gustong-gusto mo na makuha before, na parang hindi mo alam kung paano siya kunin dati kasi marami kang bagay na pinagkaabalahan, and you're now seeing the truth na parang okay, this time around I need to focus on what's best for me. Kasi for a very long time, bigay ka ng bigay. Paano naman ikaw? Paano ka kumukubra? Paano ka nagkakamit ng mga bagay? When's the time to receive your deserving na mga blessing para sa iyo? Kasi for a very long time, nakita ko talaga nilaan mo para sa ibang tao yung puso mo, yung pera mo, yung kagalingan mo, yung expertise mo. So ngayon, parang time naman para ikaw tumanggap ng mga tamang plano, tamang aksyon, and I'm seeing you having the fruit of those hard work at talaga na makakamit mo yung gusto mo. Yan ang maganda sa area of the good stuff when it comes to your goals. In the area of your current situation, nakita ko talaga dito, Gemini, you need to change your approach patungo sa mga blessing mo. Kasi ito na nasa gitna mo, may blessing kang parating, may magandang paparating na pera o kaya bagong trabaho, bagong opportunity that will lead you to your bigger goals. Ibig sabihin, ito yung pasimula lamang para sa mga malalaki yung pang mga goals. Halimbawa, gusto mong bumili ng bahay, tapos ngayon nagkaroon ka ng trabaho na makakaipon ka na para makabili ka ng bigger goal mo, yung bahay na yun. So ngayon, itong Pentacle na to, ito yung panimula para sa mga malalaki pang blessing na paparating sa buhay mo. Kaya nga lang, Gemini, you have to wake up for something. Wake up from something na tatanggapin mo ba to o tinatanggihan mo? Takot ka bang tanggapin yung mga bagong trabaho, mga bagong oportunidad? Nag-aalinlangan ka ba ngayon with something in your life pertaining to your goals? Parang sabi ng spirit guides mo, meron daw maling sistema o may maling nangyayari na kailangan mo daw baguhin, especially here with the Judgment card, na parang you need to wake up, Gemini. Wake up. Kasi maganda tong blessing, yakapin to mabuti, araling mabuti, huwag mo daw sayangin. Don't take that for granted daw. Okay? Masyado mo daw ginaguard ang sarili mo with a lot of things. Takot ka masaktan, takot ka mag-fail, takot ka sumubok. Maybe because, ayaw naman kitang i-judge, but maybe because marami kang pinagdaanan in the past.
Marami ka ng pagkakataon na natalo, nadapa, napahiya, na-scam ka rin siguro, o kaya you feel like the world is against you before. Kaya ngayon parang feeling mo sobrang ingat na ingat ka kumilos at pinoprotektahan mo ang puso mo. Pero in doing so, sa sobrang pag-iingat mo, Gemini, nahasayang yung mga oportunidad na paparating sa'yo. Ang ganda nitong Ace of Pentacles and Ace of Wands kasi it's all about a new beginning coming in. May papasok sa buhay mo na whether pera, bagong trabaho, bagong pagkakataon, a new chance to try something again in your life. Pero naharangan daw to kasi hindi ka pa nagigising. So you need to wake up, Gemini. You need to wake up. In the area of fixing things, sabi ng spirit guides mo, kayang-kaya mo. Kayang-kaya mong tapusin ang mga nakaraan. Kayang-kaya mong ibaon sa limot yung mga bagay na dapat mo na i-close sa buhay mo. You need to move forward and have a trust again in yourself. Nakita ko rito, Gemini, kulang ka sa confidence, kulang ka sa tiwala sa sarili mo because may mga pinagdaanan kang sobrang painful. Very, very evident yan sa reading mo today that you came from either a harsh or kaya talagang mapanakit na relasyon na talagang siya dinikdik niya yung puso mo, pinaniwala ka niya na mahina ka, na hindi mo kaya mag-isa, na hindi mo kayang tumayo, o kaya nanggaling ka sa isang mahirap na pamilya o mahirap na sitwasyon na parang hirap na hirap kang bumangon, hirap na hirap kang gumalaw. Nakita ng spirit guides mo na bumaba ang iyong self-confidence, bumaba ang iyong tiwala sa sarili mo, pati na rin yung pananaw mo sa sarili mo. Pag tumitingin ka sa salamin, I'm seeing you, parang kailangan lagi everyday i-hype mo ang sarili mo in order for you to get out of this painful situation at makapagsimula ka ulit. You need to listen to your heart. Saan ka masaya? Anong gusto mong gawin? Huwag mong bigang buhay yung negativity. Yung mga masasakit, yung painful, dapat hindi daw yun nagko-consume sa iyong isip, sa iyong puso. Kailangan kilos-kilos, magising na tayo ngayon kasi ang gaganda na parating sa'yo. Okay? Sabi rin ng spirit guides mo, from heartaches, gamitin mo daw yung heartache mo as lesson para mapakinabangan mo tong new blessing. Kasi pag napakinabangan mo yung heartaches mo, you use the lessons hindi para maging bitter, hindi para maging duwag, hindi para maging mapanakit. Pero yung mga lessons na natutunan mo doon, i-apply mo sa mga bagong blessing mo this time para yung mga yon hindi na ulit maulit at patungo ka na dito sa tamang action. Okay? The lessons that you learned, i-apply mo sa iyong bagong blessing at bibigyan kanya ng tamang-tamang plano. At tamang-tamang plano mag-equal sa tamang-tamang aksyon. At talagang pag nakuha mo na yung tamang aksyon, equals satisfaction in your heart. So napakaganda. Ito rin once you close a door in your life, once isinara mo na yung mga bagay sa past mo na hindi talaga nakatulong sa'yo, ayan, magiging open ang isip mo at ang mundo mo sa mga bagong bagay na para sa'yo. Parang yung mga pintong magbubukas. At ngayon, alam mo na yung mga bagay na kaya mo ibigay at ano yung mga bagay na ayaw mong ibigay. Alam mo na kung ano yung mga bagay na dapat mo paglaanan ng oras at ano hindi. Now, you're valuing your time. You're valuing yourself. You're valuing your own worth. Kaysa sa mga bagay, tao, sitwasyon na dire-drain ka from something pero inuupos ka lang pero wala silang binibigay sa iyo pabalik. Ngayon, naiintindihan mo na yung equal give and take para mapahalagahan mo na tong pentacle na to, tong blessing na to at hindi ka na talaga babalik sa mga pintong sinara mo na. No, napakaganda ng reading mo for today, Gemini. Sabi ng spirit guides mo, learn to embrace new things and always move forward. Huwag kang hihinto. Huwag kang papalugmok sa problema. Huwag mo hayaan ang sarili mo nakalubog ka sa kumunoy. Always move forward. Tingnan mo, paabante silang dalawa. Si the world card lang nakatingin sa past kasi sinasarapan niya yung pinto Pero ang dalawa, nakatingin silang dalawa sa future. Si Ace of Wands at saka si Knight of Pentacles. Kasi doon talaga dapat ang patungo mo, Gemini, sa future. So don't dwell in the past. Okay? Your confidence will lead you to the money and will lead you to the fortune that you deserve kasi naging mabait ka sa sarili mo. It's all about loving yourself and protecting yourself and giving yourself the chance this time, Gemini. Okay? Sabi rin ng spirit guides mo, ngayon, dati nasaktan ka na, ngayon matuto ka na sa mga masasakit na bagay na yon. At ngayon dapat alam mo kung sino, ano, at ano yung mga bagay na dapat lang magpagbigyan mo ng valuable love, effort, time, and money mo. Hindi lahat ng tao deserving ng love mo. Hindi lahat ng tao deserving ng money mo, ng time mo, ng effort mo. Kasi marami dyan ay disappointments, marami dyan mga rejects, marami dyan mga dudurog sa puso mo. Kaya ngayon, know the people that you truly love na talagang deserving ng mga bagay na kaya mo ibigay. Okay? Na deserving din. Kasi deserve mo makuha yung mga bagay na binibigay mo, Gemini. So, napakaganda ng mga combinations ng spread mo for the month.
Okay? So pag-usapan natin in detail mode ang iyong mga cards. So, ang dami na pag-usapan pagdating sa iyong mga cards kanina pa. So sana may napulot ka na dyan, Gemini, in order for you to get the full potential of your goals this July. Ano? At the center, basahin na natin, you have the Ace of Pentacles here. Sabi ng spirit cards mo, yes, meron talagang paparating sa iyo na blessing this month. Whether a new job, a new opportunity, a new career, or a new career path, pwede din, o kaya pera. I'm seeing someone na magbabayad na ng utang, o kaya you're getting that loan, o kaya may mapapanalunan ka, because Ace of Pentacles is really God-given money. Mawala sa Diyos ito. So pwedeng may mapanalunan ka here and there, meron kang mag-get na mga bagay na hindi mo sa hinagap, hindi mo akalaing makukuha mo, o kaya mayroong magpapautang sa'yo, o ikaw may magbabayad na sa'yo ng utang, vice versa, ganyan. So nevertheless, there's a complete new blessing na darating sa buhay mo na magagamit mo in the near future para bilhin pa yung mga malalaking bagay at maabot yung mga bigger goals mo in life. So make sure, Gemini, kung may darating sa yung bagong trabaho, bagong oportunidad, yakapin mo daw. Use your heart. Don't be afraid. Huwag mo masyadong protektahan ang sarili mo. Sabi ng spirit guides mo, always be happy whatever you're trying to do. Your happiness will make a difference. Okay? Ace of Pentacles, i-clarify natin siya. Sabi ng spirit guides po, kung nandun ang puso mo, everything is okay eh. Basta nandun yung heart, ang happiness, you can achieve what you want, okay? The Ace of Pentacles being clarified by the King of Pentacles. Yes, ngayon, you've being a very sigurista, matalino. Ikaw yung uri ng tao na parang feeling ko this time around, you know na kung ano yung dapat gawin when it comes to your money. Alam mo yung paraan kung paano panghawakan yung mga budget, yung pang-araw-araw. Hindi ka na yung uri ng tao na madaling maisahan. O kaya, ikaw yung uri ng tao na pinag-iisipan mo ng mabuti bago kumilos, bago humakbang. Hindi ka pawaldas eh. Ikaw yung uri ng tao na parang sabi ng spirit guides mo, sigurista ka. Hindi ka lalaban o hindi ka magde-decide about something na hindi mo muna iniisip, teka, panalo ba ako dito? May chance ba ako manalo dyan? O baka naman nagasayang ko ng oras. Ikaw, you're a type of person also na very practical. So talaga sabi ng spirit guides mo, this is the month for you to be practical about your money, practical about your job and approach. Kung ano lang kaya mong gawin, kasi natuto ka talaga from your past mistakes eh. So taga nakita ko dito na now is the right time for you to really gather your smartness, ang iyong diskarte para panghawakan yung perang darating. Parang nakita ko talaga dito mas kakamal ka pa ng malaking pera. At mapapalago mo to, itong paparting na to, whether solid job o kaya negosyo, nakita ko talagang lalago siya at kakayanin mo siyang palaguin at gabayan at i-manage, okay? In the area of what's blocking this swerte or these goals this July. Sabi ng spirit guides mo, Ace of Wands, takot ka ba alinlangan? Para sabi ng spirit guides mo, with the Ace of Wands here, blocking your goal, sabi niya, kasi takot ka na baka mag-fail ka o baka hindi mo kayanin o baka hindi ako yung deserving, ganyan. Meron kang ganong alinlangan this time, Gemini eh, na parang kakayanin ko ba to o ako ba talaga ang karapat-dapat dito, and you feel like baka mag-fail ako katulad before. O baka danasin ko na naman yung nangyari dati. So ngayon sabi ng spirit guides mo, you need to calm yourself, collect yourself, itrato mo siya bilang isang magandang bagay. Huwag ka matakot, huwag ka magkaroon ng alinlangan. Just go, just push. Minsan, alam mo, huwag mo na masyadong pag-isipan pa. Kasi pag masyadong pinag-iisipan, lalo lang lumalabas yung mga negative na scenarios, yung mga negative na maaaring mangyari, mga failure na maaaring mong sapitin, o kaya yung painful things na maaaring mag-arise. Pero sabi ng spirit guides mo, huwag mo masyadong pag-isipan yung mga bagay-bagay, just go with the flow and accept the blessing. Tratuhin mo to na baka ito yung magbago na ng buhay mo. At nakita ko, Gemini, that you will enjoy this. You will enjoy this goal. Kaya naman, huwag ka naman magkaroon ng alinlangan. Step forward, embrace the blessing. Okay? I-clarify natin si Ace of Wands. Nakita ko na si Ace of Wands is a card of good news, ha? May paparting daw sa iyong good news, kaya naman huwag ka na mag-alala, huwag ka na mag-alinlangan, huwag mong katakutan yung blessing, kasi baka akala mo problema siya o dagdag alalahanin, dagdag gawain na baka hindi mo kakayanin, hindi mo magawa o wala kang kakayanan na gawin siya. Pero sabi ni Spirit Guides mo, kaya mo. Okay, ibaba mo na yung takot mo, okay? The Ace of Wands being clarified, the Knight of Wands, yes. Magkaroon ka daw ng sigasig, ng tibay ng loob, ng fire within you, huwag ka daw panghinaan. Nakita ko ito, baka kasi nalulula ka kung kaya ko ba talaga dun? Parang ang dami ko kakompetensya, parang ang dami mas magaling sa akin. Merong imposter syndrome type na parang pag-iisip na parang you feel like hindi ka dun swak or you feel like you're not good enough, no? Pero sabi ng spirits mo, just enjoy the process. Tignan mo siya. And enjoy lang niya yung beat of kanyang drum. Dadaanan niya, gagawin niya,
kahit sinong tao sa paligid niya, hindi siya papaapekto sa sinasabi ng ibang tao. Just go, push, gawin mo yan. Wag mo na isipin ng iba, yakapin mo siya with so much excitement, with so much passion, and nakikita ko ito, kayang-kaya mo tong solusyonan, Gemini, no? In the area of what you need to do, you need to wake up, Gemini. You need to wake up. Natutulog daw ang iyong full potential. Natutulog daw ang iyong kakayanan dahil lang sa takot o kaba o alinlangan. Maraming card ka dito na nagpa-pertain about confidence mo. Queen of Wands, the Ace of Wands, and the Strength card, and also the Queen of Cups. 1, 2, 3, 4. 4 na cards mo ang nagsasabi sa akin na parang naiilang ka o nahihiya ka o natatakot ka humakbang patungo sa mga goals mo. You're afraid to take a risk. You're afraid to fail. And you're afraid kung ano bang dadatnan ko doon. Masarap pangarapin yung goal pero nakakatakot kapag nandun ka na. Kasi you don't know kung kakayanin mo bang i-keep o i-maintain yung mga goals na nakuha mo. Meron tayong alinlangan because we don't know kung ano yung patutunguhan at the end of that goal, no? Kaya sabi ng Spirit Guides mo, magising ka na sa katotohanan. Nakakayanin mo to, magagawa mo to. You don't need to be afraid. Sayang daw ang kagalingan mo. Sabi ng Spirit Guides mo, you have also dreams or signs, synchronicities na makukuha mo this time. At yun daw ang bibigay sa iyo ng garantiya na yes, dapat mo talagang ituloy na yung bagay na to o magising ka na about something in your life. Meron ka daw dapat na pagkagisingan para matuloy na talaga to. Sabi ng Spirit Guides mo na so, may panaginip ka na parang malinaw na malinaw sa iyo at yun na magbibigay sa iyo ng kalakasan to fight for these things, okay? Your spirit guides are giving you some signs, so listen to that. You need to wake up. Wake up, wake up, wake up, Gemini, kasi sayang yung opportunity. Huwag ka magpakulong sa takot o kaba o alinlangan at huwag mo isipin lagi na matatalo ka. Huwag mo isipin lagi na mag-fail ka, okay? The Judgment cards being clarified by the Two of Pentacles. Yes, kailangan mo talaga mamili na. Ito yung pagkakataon na you need to ask yourself, ano ba talaga ang gusto ko sa buhay ko? Mananatili lang ba ako dito o lalaban ako o mag-chase ako ng bagong bagay? Kung mag-chase ako ng bagong bagay, kailangan buo ang loob mo. Kailangan mo tapangan ang sarili mo. Kailangan mo magtiyaga. Kailangan mong be kind to yourself. Hindi pwedeng perfect agad. Alam mo na dapat nadaanan lang ang goal, nadaanan ang journey, pero hindi laging perfect dapat yon. Kung mag-fail man, kung merong mga aberya, okay lang yan. Dire-diretso ka pa rin. Huwag mo isipin na mahina ka. Huwag mo isipin na talo ka na. Huwag mo isipin na, ayan, nagkamali na ako. Wala na. Huwag ka agad panghinaan ng loob. Ilaban mo. Use your heart as your power, as your potential, as your advantage, no? With enough love, kakayanin mo lahat. With enough passion, kakayanin mo ang lahat, okay? In the area of what's you need to focus on is your Queen of Wands. Confidence mo. You need to focus on your confidence, on your love for yourself, on your trust to yourself. Maganda ka, magaling ka, maganda yung aura mo, charming ka, Gemini. You can achieve what you want. Pag pumasok ka sa isang kwarto na puno ng tao, huwag kang agad manliliit. Huwag mo isipin na tinitignan nila yung damit mo, pinupunan nila yung suot mo, nilalait nila yung buhok mo. Huwag mo lagi isipin yon. Always go into that door. Walk with a lot of people and feel and think na ikaw yung pinakamagaling sa kanila. I-hype mo ang sarili mo. What you think will definitely come out in your reality. Kaya dapat maganda, maayos, at talaga namang empowering yung laman ng isip mo. Always think positive daw. At huwag mo isipin na sabihin ng ibang tao, you can do it, you can achieve it. Okay? Si Queen of Wands, i-clarify natin. Talaga ito ang kailangan mo. You need to focus on your confidence. Alam mo yung confidence mo, malayo o mararating yan. Malayo, I don't know, I'm seeing nakakita ko ng isang saranggola sa image ko. Saranggola, sa vision ko, nakita ko ng saranggola. I don't know, it's you? Maybe it's you na para kang saranggola na kailangan mong, kayang-kaya mo abutin ng langit. Huwag kang papatali sa mga bagay o huwag kang papakulong sa mga bagay na humihila sa iyo pababa. Just fly, go high above the sky and search for what's yours. Wag mo hayaan na hilahin ka pababa ng takot ka ba, alilangan mo. Don't limit yourself, okay? The Queen of Wands being clarified by the Queen of Swords. Queen of Swords, sinasabi ito, yes, kalimutan mo ang past. Huwag mo hayaan na may mga taong pumigil sa'yo. Say no kung ayaw mo. Say yes if you want. Have a clear vision of the future. Sabi rin ng Spirit Guides mo, pagkatiwalaan mo ang sarili mo. Pagkatiwalaan mo ang sarili mo, be confident. Okay? Huwag mo hayaan na tigilan ka ng ibang tao. Don't settle for less. Si Queen of Swords din, sabi dito, magkaroon ka din ng paninindigan. Ito talaga yung time na magkaroon ka ng assurance. Para okay, kaya ko to, gagawa ko to. And sure ka dapat doon. No turning back ito. No turning back. Kasi pag urong-sulong ka, ayan, madedelay na naman. So, huwag kang urong-sulong this time, Gemini. Kaya mo to. In the area of your what's blocking you, bigyan mo na kita ng additional Moonology card na magbibigay sa'yo ng karagdagang payo.
para lagpasan ito mga blockings mo na ito. First, you have, it's time to take action, new moon in Aries. Yes, time na daw para umaksyon. Yakapin mo na yung blessing na yan and be excited. Huwag mo agad isipin yung mga nega. Face this with so much love, excitement, and energy. Okay, another message you have, new start is coming. New moon, yes, talaga may bagong simula ka daw. Kaya huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Especially here with the Ace of Pentacles. Talaga may darating sa yung bagong blessing, a new start is coming. Another message, you have hold your vision. Yes, kung ano yung pangarap mo, kung ano yung na-visualize mo for the future, patuloy mo daw hawakan yun. At yun ang titibag. Yun ang titibag dito sa mga nag-block sa'yo, patungo sa yung dreams. Okay? In the area of what's coming in, ito daw papasok sa buhay mo this time, Gemini, you have the Strength card, katatagan. No? Ngayon, parang may realize mo daw this month na I need to be gentle to myself, I need to be kind to myself, okay lang kahit nagkakamali, okay lang kahit na nalilibag o lumalaylay minsan o kaya may aberya here and there, okay lang yan. Hindi yan ibig sabihin nagkakamali ka, hindi yan ibig sabihin natalunan ka. Sinasabi lang yan, Gemini, na parang this time around, you need to be kind to yourself. Dahan-dahan ka lang, don't rush things, okay? Don't rush things. Marami ng pressure sa paligid mo, mga tao sa paligid mo, mga kaibigan mo, pamilya mo siguro, o co-workers ang lagi nakatingin sa'yo. At nakikita ko ito, ramdam na ramdam mo yung pressure, yung kaba, yung alinlangan na baka matalo ako dito, baka mapahiya ako, baka mapatunayan nila na talagang mahina ako o hindi ako magaling. No. Marami ng pressure sa paligid mo, kaya huwag mong bibigyan ng sarili mo ng pressure. Okay? Love yourself, be kind to yourself, be gentle to yourself, na magagawa mo to at your right time. Tignan mo siya, hinahawakan niya yung ulo ng lion, pero yung lion hindi nagagalit kasi gentle ang kanyang touch. Ibig sabihin, ganoon ka rin, be gentle to yourself, be gentle to your goal. Huwag mong puwersahin, huwag mong kontrolin, just do what you can. Okay? Do what you can para hindi rin masira ang mood mo, hindi rin ka mainis, hindi ka ma-frustrate. Have some patience and determination. Okay? The Strength card that's coming in your life is being clarified by the Star card. Yes, continue hoping that you will get it. Continue praying. Continue believing na yung mga bagay na gusto mo makukuha mo talaga. Because meron ako nakita sa inyo na parang some of you may alinlangan sa goal. Parang, oo nga no, sana makuha ko yan. Oo nga no, sana akin na lang yan. Oo nga no, sana. Pero hindi ako sure, baka hindi ko makuha. Hindi ako sure ha, baka hindi ko makabit, sorry. So, ikaw mismo, nagbibigay ka ng paalala kay universe, kay God, sa iyong spirit guides, sa frequency ng iyong dreams, na baka hindi mo siya makuha. Kaya sabi ng spirit guides mo, dapat hindi gano'n, Gemini. Dapat laging positive na, I will get that dream, ako makakakuha niyan, walang kahit sino makakaagaw nito, I will get it in God's perfect time, walang duda, walang alinlangan, akin to. So, pag yun ang nasa isip mo, nasa mindset mo, tumatapang ka. Pag yun ang nasa isip mo, lumalakas ang hope mo, lumalakas ang pag-asa mo, no? So, continue dreaming, continue fighting for it. But since nasa area siya ng good fortune, ng good stuff, sabi ng spirit guides mo, yes, there is a prayer being answered. Meron kang dasal na matutupad this time, kaya sobrang saya mo because it will fulfill your heart. Congratulations, Gemini. In the area of your divine message, you have the World card and something na. Tapusin mo na yung isang bagay na hindi na gumagana, Gemini, because that will stop you from acquiring what you want. Kasi parang ayaw mo pa isara eh. Umaasa ka pa rin sa taong yan, umaasa ka pa rin sa relasyon na yan, umaasa ka pa rin sa dating trabaho o dating tao na pinaasa ka o nangako sa'yo about a certain job, about a certain money. Pero sabi ng spirit guides mo, time na for you to move on. Huwag kang hihinto, huwag kang titigil. Always close a chapter na hindi na gumagana o hindi na talaga para sa'yo, na wala ka na mapipiga. Learn to close that book and start anew. Okay? I-clarify natin. See the World card. The World card is being clarified by the Five of Swords. Yes, huwag mo na alalahanin yung mga pangit na nangyari sa'yo. Huwag mo na alalahanin yung mga saan ka nagkamali, saan ka nagkulang, ano yung mga bagay na pinanghinayangan mo. Learn to detach yourself from those things. Kaya hindi ka makaaba-abante daw, Gemini. It's because you're still thinking of those painful memories. O yung mga bagay na ikaw mismo, meron ka mga regrets, mga guilty moments. Sabi ng spirits mo, hindi ka makakapag-focus sa mga tagumpay mo, sa mga magagandang bagay kung palagi mo iniisip kung saan ka nagkamali o yung kung saan yung mga painful memory and traumas mo. Learn to close that book. Kayang-kaya mo isara ito. Kayang-kaya mong talikuran yung mga bagay na nakapanakit sa'yo. Hindi worth it yung pag-visit pa sa mga past mistakes mo. Okay? Learn to move on. Celebrate your life now. May bago kang simula, kayakapin mo to. And have a hopeful heart that the new beginning, there will be new opportunities, new possibilities for you to embrace. Okay? Bigyan pa kita ng additional animal oracle card here na divinely orchestrated mula sa yung spirit guides na payo sa'yo, okay? First, you have
Number 52, Scarab Beetle Spirit, a magic works through you. So, meron ka daw kapangyarihan mula sa iyo na makakapagkaroon ka ng bagong simula, bagong pag-asa, bagong journey. Kaya, huwag ka lagi malulugmok na paano na ako, sayang na ako, wala akong patutunguhan, wala akong mangyayari. So, lagi mo isipin na life is magical. You are magical. So sabi ng spirit guides mo, kakayanin mo to. Another message, you have number 6. Baka importante po sa inyo number na yan. Beaver Spirit, lay a solid foundation. Oh, ngayon daw talaga ay kailangan mo mag-lay ng solid foundation, parang pundasyon sa mga goals mo. At malaking bagay na pundasyon sa goals mo ay yung puso, yung pagmamahal, ang iyong pag-asa, ang iyong katatagan. Yun ang mga gamit mong pundasyon para ibangon o itayo ulit yung mga goals mo this time, Gemini. Napakaganda. Another message, you have number 56, Spider Spirit, make your dreams real. Oh, like I said, ito talagang tamang panahon and your start is coming. It's time to take action. Panahon na para to pa rin may pangarap mo. Especially here with the Ace of Pentacles. Meron talagang darating and a prayer is being conceived para sa iyo. So, talaga may blessing ka matutupad this time. Congratulations, Gemini. In the area of your fortune, sa buwan na ito, you have the Knight of Pentacles. Aandar na. Yan ang fortune mo when it comes to your goals. Aandar na yung binabalak mo, yung plano mo, o yung gusto mong gawin when it comes to your goals. Patungo ka na daw doon. Kaya naman, Gemini, don't stop. Huwag ka agad urong-sulong. Huwag ka mag-aalinlangan. Kung ano yung pinagplanuhan mo, kung ano yung gusto mong gawin, go push. Time to take action, and the action is now. Nakita ko na walang delay, dire-diretso, at talaga namang alam mo na yung gagawin mo. Time na for to take action. I'm seeing here na over-prepared ka na o napag-isipan mo to for a very long time. Use your heart to make it through. Okay? The Knight of Pentacles being clarified by the Lover's card. Yes, commitment is what you need. Ngayon daw, umaksyon ka na because nakita ko rito na it will make you happy. Because Lovers is all about love, passion, parang pagkakaroon ng katuwaan kasi tama yung desisyon mo. Because sa Lover's cards, hindi na to tungkol sa love life ha, pero pwede din. Pero sabi ng spirit guides mo, it's all about you, na-realize mo na tama yung choices mo, tama yung desisyon mo, at talagang susugurin mo yung gusto mo. Whether love life, bagong trabaho, bagong career, bagong negosyo, o kung ano man yung choice mo this time around, this month, nakikita ko na mag-e-enjoy ka at may realize mo, tama pa rin yung desisyon ko because yung puso mo tuwang-tuwa. At nakikita ko rito, swak na swak ka dito. This is something that you prayed for a very long time at makukuha mo na siya this time. Ang sabi ng spirit guides mo, Gemini, be consistent and be committed. Magkaroon ka ng paninindigan sa mga bagay na pinili mo, sa mga choices mo, okay? In the area of your near future tentpole, pagdating sa goals na to, 6 of Pentacles. Lahat ng binigay mo this time, babalik din sa'yo. Yung equal give and take, yes, makukuha mo yan. Nakita ko ito yung sipag mo, yung tiyaga mo, yung tapang mo, yung love mo for what you want to get. Babalik din sa'yo yan. The universe will pay you back. The universe will pay you back sa mga bagay na kaya mong ibigay, kaya mong isacrifice, kaya mong gawin para lang matupad to mga pangarap na ito. Nakita ko rin, Gemini, in the near future, aalamin mo na yung mga tao, mga bagay, mga sitwasyon, mga habits mo, mga ginagawa mo na hindi na pala importante sa'yo. Kaya mo na silang i-let go. Hindi mo na sila bibigyan ng atensyon, hindi mo na sila bibigyan ng oras at time kasi sabi mo, hindi kinakain yung oras ko para sa mga bagay na valuable. I need to give myself, my time, my effort, my money on things that are valuable for me. Ngayon, lilinisin mo talaga yung buhay mo. Hindi mo na iisipin yung mga bagay na hindi mahalaga. Halimbawa, computer ka ng computer hanggang madaling araw. Ngayon isipin mo, ay parang kailangan ko palang bawasan kasi kailangan ko pahalagaan ng oras ang body ko, ang katawan ko para makapag-rest ako so that masabigyan ko ng atensyon yung mga importante. Mga ganong example. 6 of Pentacles being clarified by the Tower card. Yes, things will change in your life in the near future pagdating sa iyong goals. Equal give and take. Nakita ko rito na makukuha mo na talaga siya. Basta lamang, Gemini, linisin mo yung mga bagay na dapat mong pagtuunan ng pansin. Especially sa give and take. Parang nakita ko kasi before lagi kang lugi eh. Ikaw yung bigay ng bigay tapos yung ibang tao wala namang binibigay sa iyo pabalik. So ngayon, matuto ka na daw doon. Things need to change in order for you na mas mapagtuunan mo ng pansin patungo sa iyong goal. In the area of what's missing, sabi ng spirit guides mo, ang kulang sa'yo ay kalakasan ng loob na talikuran na yung mga painful experiences mo. I know marami kang pinagdaanan at naiintindihan ko kung ang hirap niyang bitawan sa buhay. Nag-replay pa sa isip mo yung mga painful experiences with your partner, with your goal, sa yung mga dating trabaho, sa yung mga pangarap. Pero sabi ng spirit guides mo, hindi nakakatulong sa'yo yung pag-revisit dyan. Kasi pinipigilan ka niyan gawin yung isang bagay. Halimbawa, gusto mo maging singer. Halimbawa lang to. Tapos dati napahiya ka na ng isang judge sa isang contest, pinagtawanan ka. Ngayon, pag sumasali ka ulit sa bagong contest, ayaw mo, umuurong ka na kasi lagi mo naaalala na baka sigwan ka ulit ng isang judge o
pagtawanan ka ulit sa harap ng stage, kaya ayaw mo na ulit sumubok kasi masyado ka nang nabubog doon sa dati. Yun ganong example ko, Gemini, na parang labanan mo lahat ng painful experiences para makamove forward ka. Use your heart, something that will make you happy, something that completes you. Kapag alam mo itong bagay na to ang kukompleto sa'yo at magbibigay sa'yo ng satisfaction and completeness, go push it at talikuran mo, ilibing mo to mga painful nararamdaman mo. Okay? Kaya mo yan. Nakita ko kaya mo. Yan ang missing sa'yo. Yan ang isang paraan. Ayan ang parang kulang na piece of the puzzle na kailangan mo isama sa buhay mo is to forget what made you so painful in the past, na parang trauma na hindi mo makalimutan kaya hindi ka makaabante. The Three of Swords being clarified by the Wheel of Fortune. Yes, once na malibing mo na talaga to mga painful na to at hindi na siya nakaka-apekto sa buhay mo this time, iikot na daw ang kapalaran mo in your favor. Aangat ka na. So make sure, napakasimple ng mensahe nito, your painful experiences should never affect your life this time. Para umikot na ang swerte mo. Masyado kang nakafocus kasi doon sa nakaraan sa negatibo sa nakaraan So ngayon, ilibig mo rin, magpatawad ka na at patawarin mo na sila at patawarin mo na rin sarili mo sa mga nangyari before para makapag-move forward ka na. Okay? Gemini, that is your full spread for the month when it comes to your goals. Hopefully po na-unlock natin yan patungo sa iyong mga goals this time. So, dumako na tayo sa iyong isang tanong, isang sagot. Gemini, close your eyes. Think of that one question na gusto mong itanong sa akin. Concentrate on that question. Spirit guides, ibigay natin kay Gemini ang sagot sa kanyang tanong. You have 1. Mabilisan lamang ito. You have 2. Bigyan din kita ng Angel Whisper card because ang angel mo ay nasa tabi mo ngayon, giving you the confirmation and comfort na ito ang sagot sa iyong mga tanong sa kanya this time. You have 1 and you have 2. Gemini, open up your eyes. Inhale and exhale. This is the answer to your question. You have the Seven of Pentacles in reversed. You have the Wheel of Fortune upright. You have You're Ready. And you have Big Happy Changes. Yes. Napakaganda ng sagot sa'yo, Gemini, yung spirit guides at yung angel guide pagdating sa yung question. Sabi ng spirit guides mo, huwag ka daw mainip because Seven of Pentacles here is waiting for something to arrive or to arise. Ngayon, habaan mo pa daw ang pasensya mo. Nakita ko na the wait is over. Kaya wag ka nang huwag ka na mataranta o huwag ka na mainip o huwag ka na mairita pertaining to your question. Something is about to come up when it comes to your question. Meron ng development dyan. Kaya be glad because it's here. With the Wheel of Fortune, sabi naman ng spirit guides mo, yes, nagbabago ng kapalaran mo. The odds is in your favor. Nakita ko na ang sagot ay yes. Yes, card ang sagot sa'yo. Kaya huwag ka na mainip. Kasi yung pagkainip mo, pagkataranta mo, pagkairita mo, nakaka-apekto yan dito sa blessing mo when it comes to your question. Make sure na you have so much patience this time. Okay, pasensya. Kasi darating daw siya at the right time. Nakita ko yung orasan dito at sabi ng spirit guides mo, learn to wait the proper time, okay? Pero ang maganda dito, pertaining to your question, yes ang sagot at makukuha mo yan because gumingiti na sa'yo ang langit at makukuha mo na yung magandang resulta dyan. Sabi naman ng angel mo, you are ready. You're now ready to accept this. Kaya naman, huwag ka na mainip, huwag ka na mairita, huwag umiksi ang pasensya mo because paparating na daw siya. Ready na daw ang mga bagay-bagay at ready ka na din natanggapin ito. Sabi ng spirit, ng angel mo naman, big happy changes. Meron daw nagbabago na. Like I've said here, with the Wheel of Fortune, nagbabago na yung kapalaran mo when it comes to your question. Kaya naman, relax, stay put, huwag ka na magkaroon ng mga alinlangan, duda ka ba because parating na ang sagot dyan sa question mo and everything is ready. Big happy changes is coming to you. So Gemini, yan po ang sagot sa inyong tanong. Hopefully po ay nasagot ko yan. Yan din po ang inyong July Goals Unlocked reading. Hopefully ay napakinggan mo lahat at talagang naisa puso mo para alam mo yung gagawin mo para mabuksan na natin yung goals mo this time. Your confidence really matters, okay? So yan po ang inyong reading. Hopefully po ay nakaresonate kayo. Comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Gemini. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.